Good afternoon mga karesop. So, bali today, pang ilang walk-in na natin si Sir. So, ang kasama ko ngayon is si Sir Rolly from Valenzuela City. So, Sir, so, ayan si Sir Rolly. Ayan. So, si Sir Rolly is meron siyang ibunan. And itong unit na to is gagamitin niya for pangbugaw. Okay? Pangbugaw sa mga nangi-stress dun sa ibon ni Sir. Bali, for sure Sir, hindi lang naman pangbugaw. For sure, magta-target shooting ka rin dun sa area mo. Bali, ngayon, si Sir is, ang unit na napili niya is the 2011 High Kappa na SRC na Silver Edition. So, yung unit mo Sir, na-explain ko na kanina, isa siya sa premium. Diba? Halos kahilera niya rin yung CZ sa pagiging premium. So, yung unit mo, Sir, is naka-fix outer barrel na siya. Ayan, walang kalog. Pero, sabi ko nga sa'yo kanina, Sir, yung left and right, tinatanong kasi ni Sir kung naka-fix na rin daw ba yung left and right. Which is normal yon Sir. Up and down din. Ang batayan na pagiging fix niya is forward and backward. Okay po. So, then, naka-optic sight na siya, front and rear sight. So, bali Sir, pagpatungin mo lang yan. Pagpatungin mo lang to dito, yun na yun. Ganun siya ka-accurate po. Then, ayan, naka-high cap magazine na rin siya. Then, dahil kapamilya siya ng 2011, 1911, Sir, meron siyang ganito, beaver. So, ito, Sir, is number 1 niyang safety. Once na hindi mo siya napipindot habang nag-fire ka, hindi siya puputok. Or minsan, mapapansin mo yan kapag nagpo-firing ka din, hindi mo siya na-press na maayos, nag-open slide. Okay, then meron din siyang another safety features which is itong ito, safety niya dito, yung ambi to ambi. So, ito Sir, ma-access mo lang to mamaya, ituturo ko sa'yo kung paano siya na-access. Pero habang hindi pa tayo loaded, hindi pa tayo mag-firing, hindi mo siya ma-access agad. Kapag Sir, wag nyo pinipilit mga ka-airsoft kasi meron yung iba pinipilit na itaas tong safety na to. May natatanggal na parang spring na maliit. So, eventually, hindi na natin magawa kasi minsan parang nalaglag, hindi natin napansin. Syempre, magkukulang ng parts, 'di ba? May nawawalang parts, big sabihin. Then, okay Sir, before tayo mag-start, alam mo naman yan Sir, nag-spray tayo ng silicone oil. So, first, natin mag-spray is sa magazine muna tayo Sir. Kapag mag-spray tayo magazine dito sa output bulb, tsaka sa inlet bulb. Okay, dito tayo Sir naglalagay ng gas, then dito tayo ito yung hinahampas ng hammer para mag-release siya ng gas, para mag-blow back. So, sa tamang pag-spray, Sir, slightly press. Slight lang, Sir, wag ibabaw ng gusto. Slight lang, then, spray. So, pag-spray, Sir, wisik lang po. Then, tayo mo lang, Sir, pumasok yung oil. Then, dito, Sir. Itong dalawang bulb na to, Sir, meron itong mga rubber o-ring na kailangan naka-maintain silang rubberized. Kasi Sir, once na lumutong sila, doon nag-uumpisa yung singaw. Pero pag nagkasingaw Sir, tumawag ka lang sa amin kasi kaya mo yung gawin, i-guide ka lang namin. Then sa unit, ayan, sa unit naman Sir, open slide, then lock, tataas lang to. Then dito ka Sir mag-i-spray sa nozzle, sa ibabaw lang Sir. Okay? Then dito, sa slide stopper. Kasi Sir, metal to metal, nagkakaroon sila ng grinding spot. Kaya kailangan mag-spray tayo ng oil para malesen yung pagkaupod ng bakal. Okay, sa pag-i-spray Sir, hindi naman every time nagagamitin mo siya. Mag-i-spray ka lang sa tuwing nakita mo na tuyo na siya, pwede ka na mag-spray. Okay, pero hindi naman, kunwari everyday ka mag-i-spray, hindi po. Okay, so next thing to do Sir, pagka-spray, release mo lang yung magazine, then rest. Always Sir, i-re-rest mo siya kasi pag nakababa yan, big sabihin Sir, naka-ready to fire. Okay? Yung unit mo Sir, may hammer siya, kaya makikita mo kung naka-ready to fire siya. Kasi yung mga Glock, makikita mo Sir, ayan,
makikita mo wala. Hammerless sila. Kaya, minsan nagkakaroon ng accident kasi sir, kala nila naka-rest, pinipindot nila yung trigger, biglang pumuputo. Kaya, yung unit mo sir, ayan, may hammer. Always, ire-rest mo siya. Okay? Then, sa paglagay naman tayo ng bala. Paglagay sir ng bala, dahan-dahan, ibaba tong spring. Kasi hindi siya yung parang pellet gun, mga airsoft na may kinakalang sa ilalim. So, kailangan pag binababa sir, dahan-dahan, huwag nabibitawan. Kasi pumapalo siya ng pumapalo dito sa nag-aawak ng BB. So, pag binababa, kalang mo sir yung tambo, mas maganda. Para pag nabitawan mo, may nag-i-stop para humampas siya, okay? Then, dito ka sir maglalagay ng bala sa part na maluwag. Tapat mo lang yung reloader. Okay. Maganda arrangement na bala kapag alternate sila sir. Mapapansin mo. Pag ano. Ayan. So, ganito mga ka-airsoft pang nangyayari, 'di ba? Ito yung okay. Ayan, mapapansin nyo, para siyang sungay. Ito yung okay na magazine, ito yung serana. Minsan sir, nagkakaganto din kapag, rin nalaglag yung magazine, masama yung pagkalaglag, ganyan. Pero ayan, madalas nagkakaganto yung magazine kapag laging pumapaltik yung spring natin. Mapapansin mo sir, back to the, na tayo. Mapapansin mo sir, yung bala mo is bungi. Magandang gawin sir, baba mo yung spring, then kalugin mo lang. Hanggang sa mag-alternate. Ayan. Ganyan yung magandang feed ng bala para marami kang malalagay tsaka maganda yung feed sa unit natin. Okay po. Ang capacity nito is 27 to 30 rounds po. So kami hindi namin sinasuggest na pupunuin nyo siya. Make it make it 20 to 23. Marami na po yung 25 rounds. Okay po. Kasi mangyayari sir, yung spring mo, kapag punong-puno, yung spring mo nakapipinggan mo. So, napepersa yung spring mo. Diba, alam naman natin, yung spring mga airsoft, kapag yan lagi nakapipi, diba, yung spring lagi yan nakaunat. So, once na nasanay siya na lagi nakapipi, naglulus siya, nawawala yung nawawala yung force niya para tumulak ng bala. Kaya, wag natin hahayaan na nakapipi siya. Then, yung iba kasi, sir, nag-iiwan sila ng bala dito. Tinatabi nila ng may bala yung magazine nila. Minsan, sir, nakikita ko punong-puno pa yung magazine. Kaya, ayun, masama sa unit. Masama sa magazine na nag-iiwan tayo may laman na bala. Okay? Kasi, may anak pala, sir. Ikaw may anak po. Ilang taon, sir? 8 years old, yung bunso. Okay. Medyo ingat lang sir kasi medyo makulit po yung mga ganong age. And kasi, syempre, laruan to, baril to, nakakasakit to. Syempre, pag nagkaroon ng accident, hindi natin alam kung saan siya tatama, baka meron tayong masira or makasakitan. Okay? So, next natin gagawin is maglagay tayo ng gas. Ang gagamitin kong gas ngayon sir is 12 kg. Pero pwede siya sa 14 tsaka sa CO2. Okay? Ang 12 kg is malakas na siya para sa unit na to. Ang 14 kg mas malakas siya. And yung CO2, yun yung mas malakas. Okay? So sa paggagas sir, upside down. Wag sir nakataob. Wag nakahiga or nakataob. Kailangan upside down. Then, diretso. Wag nakapalong. Okay sir? Ang ilalagay kong gas sir is 5 to 7 seconds. Enough po yun para sa nilagay kong bala. Enough na ubusin. Ngayon sir, kung ikaw ang maglalagay ng gas, ngari, makakailang magazine ka, matagal ka magpa-firing, make it 15 to 20 seconds. Hindi naman siya, kapag napuno na siya sir, hindi naman siya yung sumasabog, hindi. May equal siya. Kapag puno na, hindi na pumapasok yung gas. Okay? Sa tamang paggagas, ayan sir, then, bilang tayo ng 7 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ganun sir yung tamang paggagas, walang sumisingaw sa gilid. Once na ang paggagas mo sir is ganito, stop mo sir, kasi hindi pumapasok yung gas. So, sayang lang yung gas. Okay? Meron pa akong iba nakikita ko, nagagas sila, then, medyo paling.
So, nangyayari, sumisingaw. Kaya nga, kailangan nakadiretso talaga. Okay? Then, ano pa ba? Ayun. Then, next natin gagawin, look yung target akin, ha? Next thing to do, sir, is pasok yung magazine, then kasa. Ready to fire na yan, sir. Ready to fire na siya. So, eto na, dito na papasok yung sinasabi kong sa safety, dito sa ambi. So, dito natin siya ma-access. Diba kanina hindi natin siya mataas? So, ngayon, dito, ma-access na natin siya kasi loaded na siya. Okay, ready to fire na siya. Ito, ang silbi nito, sir, kunwari, loaded na siya, kinasama na siya. Then, meron kang gagawin. Hindi mo muna siya i-fire. Dito mo isi-save, sir. Okay po. Yan, sir, pag naka-save yan, kahit pindutin mo yung trigger, hindi siya puputok kahit nakapindot ka pa sa trigger. Okay? Ay, sa trigger, sa beeper. Okay? So, ito naman, yung safety nito, sir. Kapag hindi mo siya prines, ayan, nakababa yung safety, sir. Hindi mo siya prines, hindi siya puputok. Ganun siya. So, ngayon, sir, magpa-firing ka na. Iaabot ko siya sa'yo, naka-safe. Ikaw na lang po ang mag-unsafe kapag ready to fire ka na. Okay? Okay. Okay, sir? Okay, firing. Sige, sir. Bossin niyo po. Okay. Wait lang, sir. Tauro ka sa'yo. So, malakas ba, sir? So, ganun talaga. Ganun talaga pag caliber 45. Kahit sa tunay, sir, mas malakas sila compared nga kay Glock. Kaya sabi ko sa'yo, baka pag Glock yung napili mo kanina, baka hindi mo ma-meet yung expectation mo. Pero ngayon, syempre, masaya ako. 'Di ba? Kasi ako kasi nakausap ni sir, masaya ako na na-meet niya yung expectation niya sa airsoft. Kasi once na hindi mo na-meet, sir, parang nakakadismaya, sayang kasi syempre yung pera. So, ang dami nagtatanong ng how much, how to order. Mga sir, mag-PM po kayo para masabi sa inyo yung price and details and mga info na gusto nyong malaman. Okay po? Hindi po namin kayo masasagot sa comment section kasi pag nagsabi kami dyan ng price, madedetect ni FB na nagsiselling tayo, okay po? Kaya kailangan mag-message po kayo para doon yung malalaman, okay? Masisend sa inyo lahat ng info. Okay, so sir, nag-open slide, indication na wala na siyang bala, naubos na. So, turo ko muna pala sa'yo, sir. Kunwari nag-open slide na, then gusto mo pa maglaro, magpa-fire ka pa, release mo lang yung magazine, reload ka ng bala, gas, pasok mo, then release, ready to fire na po siya. So, kapag ganyan, hindi mo na siya kailangan ikasa pa. Kasi nirelease mo na yung slide. Ready to fire na yan. So, pwede mo na siya iputok. Okay? Ganun po. Then, kunwari, tatabi mo na siya. Tapos ka na, sir. Next mo gagawin is release yung magazine. Magazine first, sir. Then, release yung slide. Then, tsaka mo siya i-rest. Okay? Common mistake po kasi natin ng ibang mga ka-airsoft, lalo na, sir, pag newbie. Ang ginagawa nila, di ba, nag-open slide. Ang susunod nilang gagawin, yung slide, then, tsaka nila nire-rest. Hindi nila binubunot yung magazine. So, kaya kailangan mga ka-airsoft, uunahin natin yung magazine. Kasi, kahit dito sa shop, ginaguide na namin sila, diba, dinedemo namin bago sila umalis. Kahit pagdating dito sa shop, ganun nagagawa nila. Slide first yung ginagawa nila. So, yun kasi, sir, pag nakasanayan natin na inuuna natin yung slide, delikado. Kasi, sir, delikado sa unit mo, delikado sa mga nakapaligid sa'yo, tsaka delikado din sa'yo.
Okay po, safety mo sir. Kasi once na kunwari may naiwan na bala sir, pumutok, sa iba nakatapat, kunwari, ayan, mga gamit dyan, posible may masira sir. Then delikado rin sa unit mo kasi stress yung hammer sir kapag fina-fire natin siya na wala naman lamang bala. Ang tawag doon sir is dry fire. So wag nating ipuputok yung baril natin mga ka-airsoft kung wala namang bala. Okay, wag natin pinuputok-putok na kunwari ganyan, ginaganyan-ganyan mo, masama yon. Okay, masisira agad yung unit nyo, mabilis yung buhay ng unit nyo kapag ganun. Kaya always, magazine first, then slide, then tsaka nyo siya i-rest. Okay? And wag nyo siya itatabi ng nakababa yung hammer. Big sabihin, naka-ready to fire siya, delikado. Para mas maganda na sa maayos, i-rest nyo siya para the next time na gagamitin natin siya is okay, safe. Po. Tumatawag. Okay, tumatawag kasi. So, ayan, resume tayo. Then, sir, sa magazine nyo, 3 to 5 days na may lamang siyang hangin, okay lang, sir. Kasi, kunwari ngayon, di ba, may gas siya, then, tatabi mo muna siya, then, bukas mo siya lalaruin, okay lang yun, maiwan yung gas. Pero kunwari sir, tatagal siya ng weeks, months, or years na may lamang gas, maganda sir, ubusin mo siya. Putok mo siya, or kaya kapag no choice ka na, press mo to sir. Ayan, malalaman mo may laman pa siyang gas pag mahirap siyang pindutin. Pag yan sir, nirelease mo na, pinindot mo na, madali na siyang pindutin. Okay, pagka-release mo sir ng gas, bago mo siya itabi, spray ka ng oil. Okay? Ngayon sir, hindi ko na siya pasingawin kasi baka mamaya mag-fire ka rin po. Then, ano pa ba? Okay, sa gas, safe naman tayo dahil 3 types of gas is pwede sa unit ni sir. Sa oil sir, bawal tayong gumamit ng WD-40. Meron lang talagang specific na silicone oil para sa unit natin. Then, sa bala, bawal tayong gumamit ng cheap quality BBs, yung mga pang pellet gun sir, yung makukulay, hindi pwede yun. So, itong bibis kasi natin sir, ceramic marble sila, yung parang sa toilet bowl. So, kahit kurut-kurutin mo yan, pisil-pisilin mo yan, hindi sila yung ma-oblong or mapipipi, ma-oblong or mapipipi. So, ayan, sobrang tigas nito sir. 0.20 mas longer range, pero hindi ganun ka-fatal yung damage. Then, 0.25 mas shorter range, pero fatal yung damage. Then, sir, yung unit mo kasi malakas. Bibigyan po kita ng ito. Bigyan kita na ito. Okay. So, ito, sir, 0.30. Ano siya eh? Hindi siya metal, sir, black lang yan. Polish, ano ba yung sabi niya? Polish BBs siya. So, ito, sir, mas madulas tong bala. Compare sa dito. Yung parang ayun, mas madalas siya, mas mabigat sir, kaya ingatan mo sir. Yung pinag-usapan natin kanina, pwede to doon. Okay, yung target, yung tina-target mo, pwede siya dito. Okay, hindi ko kasi pwedeng banggitin kung ano yung target mo sir eh. Basta ito, pwede mo tong gamitin sir kapag gusto mo ng something na mapatumba, ganun. So, ayan, medyo ingat lang din dito sir kasi medyo delikado to once. Kunwari, tumama siya sa pader o bakal, nagba-bounce back kasi siya. So, pwedeng bumalik sa'yo masakit yung bounce back, sir. Kasi, nung nakaraan, nag-fire kami ng rifle, nag-bounce back, tumama po sa dito ng mama ko. So, buti dito lang, hindi sa mismong mata kasi baka mabulag eh. Sayang naman. Sayang naman. So, ayun, ano pa ba? Yung unit mo sir is, yung unit ni Sir Rolly from Valenzuela City ay pasok sa lifetime service warranty sir. Bali, kunwari magkaroon ng problema yung unit mo, kunwari minor, tumawag ka lang sa amin sir para mag-guide ka namin kasi merong mga DIY na kaya mong gawin sir. Then kung ano naman na, malala na yung sira niya, wag mong kakalasin, wag mong papagalaw sa iba. Pwedeng tumawag ka, pwede naming daanan dyan kapag kunwari sir is may biyahe kami, pwede din dalhin mo dito para magawa yung unit mo. Okay po?
So, ayan mga ka-airsoft, si Sir Rolly from Valenzuela City. Ang new unit na kinuha is the 2011 high kappa na SRC Premium Silver Edition. So, sa lahat mga nagtatanong kung magkano, how much price, mga sir, mag-PM po kayo para dun masisend sa inyo yung price and details ng inquiry nyo. So, thank you mga ka-airsoft.